Muli po ay magandang umaga mga kapatid. Welcome po sa ating banal na pagdiriwang. Katulad ng nabanggit ngayon po ay Gaudete Sunday, araw ng kagalakan at pagdiriwang. Kaya't dapat nasisilayan ang galak sa ating mga mukha. Tayo'y nagdiriwang higit lalo na. Ang kulay rosas, ang kalimbahin na kandila sa korona ng Adbyento ay atin na pong sinindihan. Paalala na habang papalapit na ang kapanganakan ng birthday ng ating Panginoon, dapat din tayo mas lalong nananabik, nagdiriwang. Subalit tayo din po ay inaanyayahan na magmuni-muni, na magnilay tunay patungkol sa tunay na kagalakan. Dapat natin itanong sa ating sarili, ang ating bang kagalakan ay totoo? O nababatay lamang sa panlabas na anyo? Saan po ba nagmumula ang ating kagalakan? Sa loob o sa labas? May nagsabi po, we live in a generation where people honor funerals more than the dead, weddings more than the love, and the physical appearance than the soul. Ang pahayag na po ito ay nag-aanyaya sa atin na tunay nating tingnan ang ating sarili. Tayo ba ay nakatuon lamang sa mga panlabas na kaanyuan o sa mas malalim na pagpapahalaga? Sa Ebanghelyo po, napakinggan natin ang mga pangaral ni Juan Bautista. Inaanyayahan tayo na mamubuhay sa kagalakan sa pamamagitan ng pagiging totoo sa ating buhay pananampalataya. Ang sabi niya, ipinapaalala sa atin na tayo ay mamuhay sa kagalakan na nakaugat sa katotohanan, hindi sa panlabas na anyo. Tinanong ng mga tao si Juan Bautista, ano po ang dapat naming gawin para kami mapuspos ng kagalakan, matuwa? Ang kanyang sagot ay simple lamang, ngunit makabuluhan. Ibahagi ang sobra, mamuhay sa hustisya, maging tapat, mamuhay na may integridad. Marami sa atin ang nakasalalay ang kasiyahan sa panlabas na kaanyuan. Magarbong pagdiriwang, pagpapakita na sa social media ng mga kaganapan, paghahangad ng mga material na bagay. Ngunit ang kagalakan, ang sabi nga sa ikalawang pagbasa, ayon kay San Pablo, sa kanyang sulat para sa mga Filipos, ay nagmumula sa Panginoon. Ito ay kapayapaang hindi kayang unawain, nakaugat sa layunin ng buhay at kaugnayan sa Diyos. Tayo po ba mga kapatid, tayo po ba ay mas nababahala kung papaano tayo titingnan ng ibang tao kaysa sa kung ano ang kalagayan ng ating puso? Mas madali ba tayong magambala, nadadala sa iniisip ng iba kaysa kung ano ang sasabihin at iisipin ng Diyos sa atin? Tayo ba ay tulad ng mga nagbibigay halaga sa libing kaysa sa namatay? Mas madalas ba natin inuuna ang tradisyon, ngunit nalilimutan ang relasyon sa bawat isa at sa pag-ibig? Naalala ko po yung sabi ng isang manunulat, there are two important days in our life. Ang sabi po nila, ang una, yung araw ng ating kapanganakan. At ang pangalawa, ay yung dahilan kung bakit tayo ipinanganak. Bakit tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Kapag nalaman natin iyon, doon magmumula yung ating kasiyahan, yung saysay ng ating buhay.
Mga kapatid, ang binyag ni Juan ay binyag ng pagsisisi. Hindi ito tungkol sa pakitang tao lamang, kundi sa radikal na pagbabago ng ating puso. Ang sabi niya, magbunga kayo ng pagsisisi. Ang Adbyento ay panahon ng paghahanda hindi lamang para sa mga pagdiriwang, hindi lamang sa mga panlabas na kaanyuan, kundi rin sa ating panloob. Madaling malibang sa mga dekorasyon, mamili, mag-shopping, magplano. Ngunit inihahanda ba natin ang ating mga puso para kay Kristo? May puwang pa ba ang Diyos sa ating puso at isipan, o tayo'y abalang-abala na sa ibang bagay? Tulad ni Juan, ang simbahan ay tinatawag tayong magtuon sa pagbabagong loob. Handa ba tayong bitawan ng ating mga maskara at hayaan ng Diyos na baguhin tayo mula sa loob? Mga kapatid, ang mga bilin ni Juan, ibahagi ang iyong balabal, pakiinin ang nagugutom, iwasan ang pandaraya. Ang kagalakan ay matatagpuan sa pagiging mapagbigay. It is better to give than to receive. Mas mapalad ang taong nagbabahagi ng biyaya. Kaya ano po ba yung biyaya ang ibinabahagi din natin sa bawat isa? Ang tunay na kasiyahan ay hindi tungkol sa paglikom ng kayamanan o paghahanap ng papuri, kundi sa pamumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Tulad ng sinabi sa unang pagbasa, ang Diyos ay magagalak sa iyo at ikaw ay bibigyan ng bagong pag-asa sa kanyang pag-ibig. Kapag tayo ay namumuhay ng tapat, puno ng pagmamahal at paglilingkod, nagdudulot tayo ng kagalakan sa Diyos at nararanasan ang kanyang kapayapaan. Muli po ay suriin natin ang ating mga prioridad, ang ating sarili. Nakatuon ba tayo sa panlabas na pagpapakita o itinataguyod natin ang ating relasyon, pagpapagaling ng sugat, at pagkalat ng pag-ibig ng Diyos? Siguro po, maganda na ngayong Kapaskuhan, makamusta man lamang natin yung mga kamag-anak, mga kaibigan na natin na nasa malalayong lugar, na hindi na natin nakikita. Mapasyalan natin yung mga kamag-anak nating may sakit. Ano po, maalala sila sa ating pananalangin. Mas magiging makahulugan, makabuluhan ang ating pagdiriwang sa panganakan ng ating Panginoong Diyos. Ang paghahanda sa pagdating ni Kristo ay ang paghahanda ng ating sarili. Ito'y pagbibigay halaga hindi lamang sa panlabas kundi sa panloob, hindi lamang sa pansamantala kundi sa panghabang buhay. Ang paanyaya ni Juan Bautista sa ating pagbasa ay hanapin ang tunay na kagalakan sa pagbabalik loob sa Diyos at pamumuhay ng may katapatan. At habang papalapit ang Pasko, baguhin natin ang ating pananaw. Sa halip na magtuon tayo sa paghahanda sa ating tahanan, sa ating mga schedule, ihanda din natin ang ating puso. Ang tunay na kagalakan ay hindi nakasalalay sa tingin ng iba, kundi sa pamumuhay bilang minamahal na anak ng Diyos na may integridad. Ito po ang nilalaman ng ating mga pagbasa. Ito rin sana ang ating patuloy na isabuhay upang tunay na maipanganak sa ating buhay, sa ating puso, ang ating Panginoon at maramdaman natin ang saysay at kahulugan ng Adbyento at ng Kapaskuhan. Amen. Magalak tayo sa Panginoon. Ito ang ating panalangin. Amen.